Hi guys, welcome back again to our channel, Study Live Explore Canada, and also listening to our podcast episode here in Kwentong Filipino Canadian Podcast. So hindi ka pa nakasubscribe or hindi ka pa nakafollow us on our Spotify, make sure that you do that now. So ngayong araw na ito, pag-usapan naman natin, may way nga ba na makapag-migrate ka dito sa Canada without studying or without, spending millions of pesos or without LAMIA? May way ba na makapag-migrate ka directly? So, yan yung pag-uusapan natin dito in our episode. So, meron nga bang way? Merong way para makapag-migrate ka dito. Isa ng way para makapunta ka dito directly, without job offer, without study, is the express entry. Ngayon, sa express entry, may mga limitations, of course. Kasi kung madaling makapag-migrate dito, sana marami nang nakapunta dito. Sana maraming hindi dumaan sa LAMIA pathway or dumaan sa pagiging estudyante. Sana nag-direct na lang sila kung ganun kadali, di ba? Pero hindi siya ganun kadali. Kasi meron kang kailangang abuting cutoff score. May mga selected talaga na applicants para makapasok dito directly. Tinitignan na dyan, again, napag-usapan na natin to in our previous videos for our teachers, di ba? Na ano natin to, na isa-isa natin to last few weeks ago. And isa na dyan, tinitignan yung age, yung education mo, tinitingnan din yung basically may Canadian experience ka na ba, meron ka bang foreign work experience, titignan din ang language mo, English, French, and then titingnan din yung occupation mo if isa ka ba sa mga kailangan talaga nila dito. Titingnan din kung nakapag-aral ka na ba dito sa Canada. May kamag-anak ka ba? May provincial nominee ka na ba? Yan yung mga kailangang tignan. So, para iwas scam din, di ba? Kasi untik na tayong ma-scam dito. Di ba? Actually, sa Dubai noon, pinapa-sign up ako na, alam mo yun, ano ka na, sign up ka na sa amin, ganyan. May pag-asa yung profile mo, kineme, ganyan ang kwento nila sa akin. Siyempre, nag-research tayo, no? Hindi tayo basta-basta mabubunot, guys. Kailangan mong abutin ang cut-off score. Kung hindi mo abot yung cut-off score, kahit magtatumbling ka pa, hindi ka mabubunot for permanent residency. Yun yung kailangan yung malaman. Paano mo maaabot yung cut-off score? Di ba? Paano? Anong gagawin ko? Kailangan mo malaman at kailangan mo mag-research at kailangan mo puntahan yung provincial nominee or yung mismong website ng Express Entry. Paano ba yung criteria nila? Diba? So, dito sa video na to, sasabihin ko sa'yo, yung isa sa pinakamababang category, sila yung pinakamababang cutoff score. Isa na ito, and ito ay ang French category. Kung titignan ninyo, mag-fact-checking kayo, kung titignan ninyo ang past history ng invitations na binibigay ng Canada, most of them ay binigay nila sa French speakers. Isa sila sa pinakamababang cutoff score. And kung itong category na to ay mapapasok mo, then maybe you don't need LAMIA. Then maybe you don't need to study here anymore. Pwede ka na makapunta dito directly. Kung maaabot mo ang cutoff score. Diba? So, bukod sa express entry, meron din sa provincial nominee. Diba? Binibigyan ka ng extra points pag marunong kang magsalita ng French. Binibigyan ka din ng pagkakataon na mag-apply sa Francophone community. Diba? Meron din sila na pilot program right now. Francophone community. Yung sinasabi na parang partner siya ng RCIP. Meron pa, di ba? So maraming nagbubukas na pinto sa'yo kung marunong ka magsalita ng French. Ngayon, syempre tayo, Filipino, hindi man tayo marunong, di ba? Ngayon, kailangan mo matuto. And alam mo naman na ngayon, mahirap na din ang immigration. Ini-encourage ko na rin, kahit nasa loob ka na ng Canada, i-consider mo na matutunan na tong language na to. Kung talagang gusto mo magstay dito.
Kasi right now, hindi lang international student ang nahihirapang kumuha ng PR. Pati ang mga temporary workers na nakalamia. Hindi sila na PR agad kasi kinukulang sila sa points. And etong category na to, hindi pa to saturated. Kasi nga hindi naman lahat willing matuto ng lengguwahe. Di ba? Hindi lahat kaya nilang mag-sacrifice na matuto. So dapat, ngayon pa lang habang hindi pa to saturated, dapat ngayon pa lang nag-start ka na mag-plant ng seed. Kasi bago pa yan tumubo, it will take 12 months. Ang pag-aaral ng bagong language, hindi yan mabilis. Kasi it takes time. Diba? And according to dun sa partner French teacher namin, ayan na nga, may partner French teacher na tayo, diba? According sa kanya, sa mga students talaga na nag-aaral ng French, it would take 8 months to 12 months. Depende pa yan kung gaano ka kasipag mag-aral. At ano ba, fast learner ka ba? Di ba? Depende yan. Pero in average, yun yung kailangan mong time para matuto. And then sabi din niya, para matuto ka ng French, hindi lang enough yung basic lang ang alam mo. Diba? Dapat alam mo din yung techniques. Kung paano mag-take ng exam. Yung TEF exam. Diba sa English, meron kang iti-take na CELPIP or IELTS General. So ngayon, para mapatunayan mo na marunong kang French, kailangan mo mag-take na exam. So yung exam na yun, kailangan mo matutunan ano ang technique para mapasa mo yung exam. Hindi enough na marunong ka lang mag-French. Diba? Alam niyo yan sa mga board passer na sa atin sa Pilipinas. Diba? Yung mga nag-take na ng board exam. May mga techniques when it comes to examination and kailangan nyo matutunan yon. So, hindi enough na nakikinig ka lang sa Duolingo, hindi enough na naglilinggoda ka lang. Kailangan din talaga may nagtuturo sa'yo or mag-sign up ka sa mga review centers, diba? Para matutunan mo kung paano nga ba ma-achieve yung score na kailangan mo for express entry or for your PR application. So, ngayon, let's say, sabihin na natin na kapag exam ka na ng French at hindi mo pa rin naabot ang points, then dun mo na i-consider, baka kailangan mo na mag-aral. Di ba? Baka kailangan mo na mag-aral para makapunta ka dito at makagain ng experience. Kasi another, di ba? Another factor siya para makagain ka ng extra points. Or, alam mo yung pag nag-aral ka dito, may extra points din pagka masters ang inaral mo. Mas mataas na education. Or kung may Canadian diploma ka or degree dito, may extra points yun. So baka yun na yung kailangan mong explore. How about Lamia? Ang issue ko sa Lamia is nakatied ka sa isang employer. Nakatied ka sa isang employer at hindi ka pwede magpalit. Yun ang issue ko sa Lamia. So let's say, ang employer mo ay McDonald's. Ngayon, if walang PR pathways for you as a food server worker, paano na? Marirenew ba yung permit mo? Paano ka makakapag-apply ng PR kung ang iyong job is hindi in demand or hindi pinaprioritize dun sa province kung saan ka nag-work? So, parang same ka lang din ng mga workers sa Middle East. Parang lagi ka na lang nangangamba na ano ba, i-renew ba ako? Pag hindi ka na-renew, edi uwi. Diba? Ang student, magastos siya, pero kahit papano, alam mo yun, naka-open work permit ka, pwede kang pumili ng trabaho. Sa kaya doon sa mga naka-open work permit ngayon, mamili kayo ng trabaho kung saan pwede kayong ma-invite. Maging strategic kayo pagdating sa pag-gain nyo ng Canadian experience. And doon sa mga nakalamia right now, baka kailangan nyo din mag-aral. Diba? Pero yun nga, paano ka makaka-transition to another occupation kung tied ka doon sa isang company? Ang hirap, diba? So yun yung mga kailangan yung pag-isipang mabuti, pero yun nga, kung nakatied ko dun sa isang kumpanya at ang pasok mo ay French category, then pwede ka pa rin ma-invite. Diba? Yun yung option mo. So guys, if interested kayo na matuto ng French, we have a partner French teacher.
Bakit ako nakipag-partner? Kasi dahil kailangan. Kailangan ng student na i-explore itong option na to. So kung interested kayo, comment below or you can reach out to us para maka-attend kayo sa free session with the French teacher. So we collaborated with them para nga, alam mo yun, ngayon pa lang, masabi ko na sa inyo na kailangan nyo na mag-hire ng tutor para ma-assist kayo kung paano ba mag-take nung TEF exam. So kung part na kayo ng group coaching sa SLE, pwede kayo maka-attend dun sa free session nyo with the French teacher. Pero kung hindi pa kayo part, you can attend this coming podcast episode namin with the French teacher para malaman nyo pa kung ano pa yung mga benefits ng learning French here sa Canada. So if you're interested to join our group coaching, please, you can connect with us. I would leave the link below. Fill out nyo lang yung form, bigyan nyo kami ng idea ano ba yung profile ninyo, and then we will invite you to attend a free discovery call with us para ma-explore nyo yung mga options nyo dito sa Canada. So yun lang guys, thank you for watching this video and comment below ano yung next na gusto nyong malaman. Ang naiisip ko na i-cover natin next video is more focus on occupations naman. Para naman sa mga IT professionals kasi nawawalan na sila ng pag-asa, diba? Kasi nga, isa sila karamihan ng mga occupations na tinanggal sa express entry ay nandun sa sector na yon. Ngayon, ano mga options niyo? Yan naman yung pag-uusapan natin in our next episode. Thank you guys for watching and listening to our podcast, and I'll see you in the next one. Bye guys!